Kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Rizal. Inihandog niya ito sa inang bayan at ito ay isang nobelang panlipunan. Magdadalawamput-apat na taon pa lamang siya nang isinulat niya ito. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere dahil sa tatlong aklat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Una, ang The Wandering Jew. Ikalawa, Uncle Tom's Cabin. Pangatlo, Biblia. Nang mabasa ni Rizal ang aklat na The Wandering Jew, sa Filipino, ang Hudyong Lagalag, ay nabuo sa kanyang puso na sumulat ng isang nobelang gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at magsisiwalat sa kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo nang walang tigil. Uncle Tom's Cabin. Ito ay tungkol sa isang pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. Tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay isang salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay "Huwag mo akong salingin", na hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 13 hanggang 17. Inilathala ang unang nobela ni Rizal noong 26 na taong gulang siya. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin niya upang maging isang nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan. Kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat ng walang katulong. Bago matapos ang taong 1884, ay sinimulan niya itong isulat sa Madrid at doon natapos niya ang kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong 1885 at natapos ang sangkapat. Natapos naman niyang sulatin ang huling ika-4 na bahagi ng nobela sa Alemanya noong ika-21 ng Pebrero, 1887. Natapos niya ang Noli Me Tangere ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito. Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapagpalimbag ng 2,000 sipi nito sa imprenta. Si Rizal mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng nobela. Ang nobela ay sumasalamin sa kalagayang panlipunan ng mamamayang Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Inilalarawan dito ang mga pang-aapi at pang-aabusong higit na nagpapalala sa kanser ng lipunan na napakahirap hanapan ng lunas at lalong nagpapatindi ng pagkauhaw sa diwa ng kalayaan. Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa matalik na kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya sinulat ang nobela. Una, matugunan ang paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. Pangalawa, maiulat ang kalagayang panlipunan, uri ng pamumuhay, mga paniniwala, pag-asa, mithiin o adhikain, karaingan at kalungkutan. Ikatlo, maihayag ang maling paggamit ng relihiyon na ginawang dahilan o sangkalan sa paggawa ng masama. Ika-4, maipaliwanag ang pagkakaiba ng tunay sa di-tunay na relihiyon. Ang huli ay gumagamit ng pamahiin at banal na salita upang makuha ang salapi at mapaniwala ang mga tao sa mga bagay-bagay na mahirap matanggap. Ika-5, mailantad ang kasamaang nakakubli sa pamahalaan. At ika-6, mailarawan ang mga kamalian, masasamang hilig, kapintasan at kahirapan sa buhay. Ang lahat ng ito ay malinaw na inilarawan sa mga kabanata ng nobela.